What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ang isang budget smartphone na lumabas ngayong early 2024, which is si Itel P55 4G. Maganda pa kaya to ngayong mid-2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, pagpasensya nyo na, ngayon din natin i-review ang Itel P55 4G na na-unbox and game test na rin natin yan noong early 2024. Pero syempre, pwede pa rin natin yan i-review ngayong mid-2024 dahil available pa rin yan sa market, lalo na sa official store ni Itel sa Shopee. Bago tayo mag-start, ano nga muna ba ang suggested retail price ng Itel P55 4G na lumabas sa Philippines? So meron tayong two variants, 8GB 128 and 8GB 256 plus NFC. So, yung 8GB 128 ay merong presyo na 4,499 pesos or almost 4,500 pesos. Tapos, yung 8GB 256 NFC ay merong presyo na 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. So, napakaliit lang ng price difference ng dalawang smartphone na to. Kaya kung tatanungin, go for the 8GB 256 variant. Pero, ito medyo kakaiba. Dahil ngayon, tinignan ko to sa official store ni Itel sa Shopee as of ngayong August 15, 2024. Medyo tumaas yung presyo niya. Dahil ang presyo niya is 4,549 pesos for the 8GB 128. Tapos, yung 8GB 256 NFC is 5,050 pesos. Ewan ko makita. Ayan, 5,050 pesos. Pag umorder kasi kayo dito, pwede kayong gumamit ng official voucher ni Shopee, yung mega voucher nila. So, may possible pang ma-discountan naman yung mga presyo dito sa Itel. Tapos, pag payday sale, 99, ganyan, is may possible pang bumaba or mag-sale pa itong si Itel. So, dito sa kanyang presyo, syempre dito tayo magbe-base kung okay pa ba i-purchase ang Itel P55 4G. So, kung interesado rin kayo mag-purchase na itong smartphone na to, nasa description box po yung link. So, yan mga J-Vlog. Next is gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features na pwede ma-provide ng Itel P55 4G at kung bakit isa rin siyang sulit na budget smartphone ngayong 2024. Number one, sa display. Malaki yung display nito. Ay, hindi lang malaki, sa wakas punch hole, di ba? Kasi karamihan din ng mga budget ngayon is puro karamihan notch eh. Pero when it comes sa mga Transsion company, punch hole display na binibigay nila, which is yan talaga yung modern design. Ewan ko ba kung bakit hindi ma-provide ng mga ibang brand sa ganitong murang halaga. Di ko alam kung meron ba bang gastos pag nilagay mong punch hole kaysa sa may hiwang ganun, di ba? So I think wala namang ganung kalaking cost yun. So sana, yun, lahat na ng mga brands ngayon, 2024 onwards is maging punch hole na kahit sa sobrang murang halaga. Kasi yan yung modern design. Sobrang old school na po ng notch. So, meron ditong punch hole, ang Itel P55 4G, which is okay na okay yan. Malaki yung screen size overall. So, syempre ako may ligaw sa mga smartphone din na meron malalaking screen size na mapoprovide sa atin ng Itel P55 4G. Kasi 6.6 inches, tapos smooth pa ang kanyang refresh rate, 90Hz mga ka-J-Vlog. Number 2 sa chipset. So, ito, chipset. Unisoc chipset, Tiger T-Series. So, Unisoc Tiger T606. GPU kasi rin ang titingnan nyo dito. Ang GPU niya is Mali G57. Compare sa iba na MediaTek Helio G85 na meron GPU na Mali G52. When it comes sa specs ng GPU, syempre mas okay ang G57 compare sa G52. Kaya for me, mas okay na nilalagay is Unisoc chipset sa ganitong budget smartphone. Karamihan ng mga Transsion company nilalagay nila is Unisoc chipset dahil maganda kasi yung GPU niyan. G57, okay na okay performance sa gaming. Which is ito, nag-game test na rin natin itong P55 4G is okay pang overall performance sa gaming. Nakaka-handle naman siya ng mga modern games tulad na ng MLCOD, Firelight 84 at marami pang iba. Kayang-kaya rin naman i-handle yan ng P55 4G. So sa chipset, wala ko reklamo dyan. Maganda naman po ang MediaTek Helio. Maganda rin naman po ang Unisoc Tiger T606. Number 3 sa RAM. Ang presyo niya na below 5,000 pesos, 8GB 128 at 8GB 256. Grabe, yan ang isang advantage na itong Itel P55 4G. So kung naghanap kayo ng isang malaking RAM at ROM sa napakamurang halaga lang, maganda i-consider itong smartphone na to. Hindi sila madamot sa RAM at ROM, lalo na yung talagang Transsion company, hindi sila madamot sa RAM at ROM, which is yan talaga yung nagustuhan ko sa brand na to. Kasi let's face it, lahat tayo ang unang tinitingnan sa smartphone. Akala nga ng iba, ang specs lang ng smartphone, yung RAM at ROM, di ba? 8GB 256, 8GB 128, physical RAM ang 8GB, okay na okay yan sa ganitong napakamurang halaga lang. Usually, yung ibang brands, binibigay sa ganitong presyo ang RAM, di ba?
4 gig 128 din, di ba? And tapos 6 gig 128. Pero dito 8 gigabytes of RAM na. Next mga ka-J-Vlog sa overall design. So kung titingnan nyo to, syempre may kamukha itong napaka-famous na smartphone which is the iPhone. So when it comes sa camera module, kamukha-mukha niya yung iPhone talaga. So pag gagamitin nyo to outside this, iba, akalain iPhone gamit nyo, di ba? So when it comes sa design, maganda naman din yung color variation na magpo-provide ng ITEL P55. Meron din siyang premium design for me, mga J-Vlog, sa budget segment. So yan din yung isang na-attract ako sa mga Transsion, yung mga Infinix Hot 40 series, Tecno Spark 20 series, lalo na itong mga ITEL P50 series na yan. Yung mga camera module nila, yung mga mukhang iPhone, magandang design yan for me. At ang pinaka-last, of course, sa battery, malaki battery na ito, 5,000 mAh, 18 watt fast charging, okay pa yan. Presyo niya 5,000, I think minimum na yan. So, hindi na ako magreklamo sa 18 watt fast charging. Mabilis din naman yan. Ibibis nyo rin kasi yung niya, yung presyo niya, di ba? Sa specification. So, 5,000 pesos, 18 watt fast charging, okay naman din yan mga J-Vlog. Mabilis din naman po. Is okay rin naman yan mga J-Vlog. At least hindi 10 watts, di ba? Yun yung maganda doon. Yun yung okay doon. So, ilang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa ITEL P55 4G. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone natin. Si ITEL P55 4G ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is 50 megapixels, f1.6 aperture, at yung front camera niya is merong 8 megapixel. Both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si ITEL P55 4G ay merong 6.6 inches IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch. At good news, naka 9/3 screen refresh rate siya. So as naman out of the box, naka Android 13 siya with ITEL OS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz. And sa GPU, naka Mali G57. Meron siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18 watt fast charging. Next, pag-usapan natin yung design at yung build quality nitong si ITEL P55 4G. So, gustong-gusto ko yung color na to, mga ka-J-Vlog, and meron siyang gradient color na pag tinitit nyo sa gilid, ayan, nagkakaroon siya ng pink color tapos color blue. And syempre, yung kanyang camera module ay mukha talagang iPhone, di ba? So dual camera setup siya, main camera, and meron tayong secondary camera and flash. Flash yan ha, so mukha lang siya triple camera pero flash lang yung nasa gilid. 50 megapixel AI camera, ayan, designed by ITEL, power. Overall matte finish siya na nagustuhan ko. Syempre hindi na siya prone sa mga fingerprint smudges. Tapos, meron tayo ditong, sa right side is yung kanyang power button, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Siyempre, sa bibili nitong smartphone na to, good news na meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. And si ITEL P55 4G ay naka-punch hole display na siya. Yun na may maganda dito. Compare po kasi sa kanyang 5G version na naka-notch display. Next naman is explore natin yung camera app ni ITEL P55 4G. So, nandito ngayon tayo sa kanyang camera mode. Ayan, meron tayong mga icons sa taas tulad ng Google Lens, timer, flash, AI lens, filters, and of course yung settings. Sa settings naman, meron tayong activation for the model watermark, yung merong phone model sa ating mga photos. Meron tayong touch shooting smile shot. So, pag ngumiti kayo, madidetect niya agad. Very high-tech. AI portrait enhancer. So, ayan. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo dito. Sa video naman, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. At meron tayong short video din. Sa beauty naman, meron siyang beauty mode sa rear camera na okay yan. Portrait mode for background blur. Super night for low light shot. And some more, meron tayong Ultra HD, AR shot,
Pro mode, panorama, time-lapse, and HDR mode. Sa front camera naman, ayan, malinaw ang front cam ng ITEL P55 4G, yun yung nagustuhan ko doon. And nagbigay naman ako ng mga photo samples yan kanina. Ayan, nasa portrait mode tayo, yung may background blur. Beauty mode, ayan, syempre ito yung pinaka-importante sa front camera is yung beauty mode. Photo, same lang naman din ang settings sa rear. Video, ang pinakamax sa res is Full HD 1080p rin at 30 frames per second. Same lang po sa rear camera. Video, short video, perfect ang short videos of course pag gumagamit ka sa TikTok, Instagram, and Facebook Reels. Super night ay available din sa front camera. Magandang balita. So yun mga ka-J-Vlog, yung camera app ni ITEL P55 4G, napakasimple lang naman. Next naman is speaker test tayo sa ITEL P55 4G. Single speaker lang po itong smartphone na to. So, gagamit din tayo ng sound level meter to measure. So, start tayo. What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. For today's video, Pagdating sa speaker niya, ang na-measure is 97.8 decibels. So, pagdating sa loudness, malakas siya. Pero single speaker lang siya na medyo hindi ganun kaganda yung bass quality niya. Kaya kung i-rate ko yung speaker neto si ITEL P55 sa presyo niya na 6,000 pesos, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa 7. Kasi yung mga ibang ka-level niya or yung presyo niya na Transsion din ay dual steer speakers na tulad na lang ng Tecno, yung iba single speaker pero meron silang 150% volume, 200% volume na major advantage yan of course compared sa ITEL P55 4G, kaya score ko lang dito nasa 7. So next naman is biometrics test. First try natin is yung kanyang fingerprint scanner, so start tayo. Sa fingerprint scanner, fast and accurate. Next is face unlock. So, kita nyo pag nag-scan siya ng face, na lumalabas yung magic ring na parang nagiging dynamic island. So, animation yan. Of course, hindi lang yan sa pag-scan, pati sa charging ay ganyan din siya. So, try natin. I-charge natin. Ayan. So, wait lang. Ayan, naging magic ring. Fast charger. O real time pa yung pag-charge niya. So yan, pagdating sa biometrics nito, fast and accurate naman si ITEL P55 4G. So ayan mga J-Vlog, ang ating full review sa ITEL P55 4G. Ang tanong, sulit pa ba ito ngayong mid-2024? Definitely mga J-Vlog, napakasulit pa rin ng ITEL P55 4G. Yun nga, available pa siya. So official store ni ITEL sa Shopee. Medyo tumaas yung presyo niya sa SRP, pero pag gumamit kayo ng mga maiwagang voucher ni Shopee, syempre below SRP na yan. Tapos pag tinamingan nyo pa to sa sale, may possible pang bumaba ang kanyang presyo. Sa kanyang price, yung specs ay bagay na bagay or sobrang sulit, lalo na yung RAM at ROM. Doon ako unang na-attract sa RAM at ROM niya. Yung chipset na binigay, hindi naman basura. Kaya mag-handle pa nga niya ng mga games. Pwede siyang panlaro sa mga... Pero when it comes sa mga super-duper hardcore gamers, hindi to para sa inyo. Kahit na mataas ang RAM neto, syempre may limitation din yung chipset neto. Kung Genshin ang nilalaro nyo na matataas ang settings, may frame drops from time to time. Hindi to yung mga malulupitan chipset. Syempre, parating yung iisipin yung halaga nung smartphone. Huwag kayo masyadong mag-expect na mga sobrang gandang chipset tas magreklamo kayo, ay ito lang yung nilagay nila, ganitong chipset lang nilagay nila. Syempre, hinahati rin po ng brands yung specs niyan. Meron silang nilalagay na maganda sa camera, sa battery, sa fast charging, sa display, and of course chipset. Dinidivide lang nila yan. Sa ganyang presyo na 5,000 pesos, magreklamo pa ba kayo dyan sa mga binigay niyang specs? Ako hindi na kasi sobrang sulit. Kaya kung interesado kayo bumili ng ITEL P55 4G, huwag kayo magalala. Yung link niya nasa description box, i-check out nyo na.